Diyos ko po, bad news mga DDS, just now breaking news. Grabe to, VP Sara nagsalita na, bato naiyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ay medyo naalarma dito sa kalagayan ngayon ni former President Duterte. Kasi po, di umano ang administrasyong Marcos ay meron raw welfare check na nangyari sa The Hague, which is nakakaalarma on the side ni VP Sara kasi po hindi po sila humihingi ng permiso sa pamilya po ni former President Duterte, which is sila VP Sara or any members of the family. So yun po ang pag-uusapan natin kasi nagtataka po tayo, ano ba itong welfare check na ito? Baka nga, di ba, may nabanggit pa si VP Sara na in-interview raw si Tatay Digong. Ano ba ang bakit pinayagan ng ICC na makapasok ito? Di ba? Baka mamaya kung ano yan. Nagre-react rin ako, bakit si Bongbong Marcos, itong administrasyon mo, ikaw mismo, the President, bakit, anong na kay former President Duterte na galit ka sa kanya? Di ba? Wala ka ng respeto sa pamilya. Wala ka ng respeto na hinayaan mo na ihulihin si Tatay Digong at dalhin doon sa The Hague, no? And marami kang nilabag doon. Isang Pilipino, hinayaan mong kontrolin ng mga dayuhan na may kustudiya sa kanila. A big shame on the part of you. That's why maraming nagsasabi, ayan, you will never be loved by the Filipino people. Tandaan mo yan, Marcos. Hindi, kung tutuusin lang, no? Parang ganito yan eh. Parang talagang gusto nilang mawala na sa eksena si Tatay Digong. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, parang si Tatay Digong kung makakabalik dito sa Pilipinas, parang nakakapagdagdag pa si Tatay Digong ng lakas eh. 'Di ba? Yung lakas na katatakutan nila. Kasi hindi naman si Tatay Digong hindi naman dinala diyan sa The Hague yan dahil sa kaso niya talaga eh. Dinala yan sa The Hague. Pinadala yan diyan. Kita mo tayo, hindi kami kasama. Sila mismo yung nag-effort para dalhin si Tatay Digong sa The Hague. Hindi nga hinihingi ng ICC yan eh. Sinabi ng ICC, sila yung tumawag sa amin eh. Yung dyan sa Pilipinas ang tumawag sa amin eh. Sila yung humingi ng tulong sa amin para dalhin dito. Sila nga, parang sila nga yung nag-effort eh. Ultimo yung aeroplanong pinandala kay PRRD. Tayo din sa bansa natin nag-effort. Pati gasolina na ata nun eh. Lahat. Di ba? Talagang gusto lang talaga nilang mawala si Tatay Digong. Kaya syempre, wala na si Tatay Digong. Nasa The Hague na. Ngayon naman si VP Sara yung sunod. Kapag si VP Sara naman na-impeach, sino pa susunod? Kasi kapag si Tatay Digong nakabalik dito, madadagdagan na naman ang isipin nila. Di ba? Ay, nako. Basahin natin ang official statement na inilabas ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Mamaya babasahin ko yan. At dahil dito sa nangyaring ito, ay si Senator Bato de la Rosa raises concern and alarm over Duterte's welfare check in The Hague. Kaya tinake advantage na ni Senator Bato itong privilege speech. Okay? Pakinggan rin natin. Patungkol rin ito kay Tatay Digong. Okay? Mamaya magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po na i-like muna ha at i-share itong like and share para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. Don't and mark also guys, easy. paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? Punta tayo dito sa official statement ni VP Sara. Na-alarma kanina at na-shock lahat dito sa kalagayan ni former President Duterte doon sa The Hague.
Ito, lakihan po natin para basahin natin lahat. Okay. Yan. Official statement of the Office of the Vice President. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. Tingnan niyo si Marcos Jr. Hindi pa siya nakontento dito by the Philippines Embassy in The Hague. The officials entered. Imagine this one sino may inutusan ba ito ni Bongbong Marcos? The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rule of detention unit concerning consular visits. Di ko rin maintindihan ng ICC bakit pinayagan nyo ito. Di ba mahigpit dyan? Hindi basta-basta nagpapapasok. Tapos yung mga dito, sila malaya silang nakakapasok. Yung pamilya nga ng mga Duterte, hirap na hirap pumasok dyan. Tapos yung mga baka sinasabi, hindi kasi sila nagpadala dito niyan Kaya papapasukin namin. Parang ganun, palakasan ba yun? Lang yan naman, pati ba naman yung kamandag nyo nakakarating dyan sa ICC? Say, dahil pinayagan nyo na makapasok ito, this means to say, kasabwat kayo. May nakita pa nga. May pamiting-meeting pa itong ICC na nandoon si Trillanes. Kitang-kita yung picture. Ay, nako. Kapag yung mukha ni Trillanes nandoon, alam na this. Kasi sa tutuusin lang, ako sinasabi ko at sinasabi ko lang dati, at alam ko sa kutob ko, si PRRD malabo pa Talagang, kung etong taon na to aasahan nating makalabas si PRRD makabalik ng Pilipinas, malabo pa. Siguro hihintayin muna nating magpalit ng administrasyon. Doon siguro mabubuhay uli yung pwede nang buhayin talaga yung kaso ni PRRD na yun. Kaso sa panahon ngayon, syempre kaya ginagawa nila ngayon, 'di ba? Syempre ng pamilya Duterte, syempre hangga't maaari, maagapan, baka mamaya mailabas ngayon, 'di ba? Kasi nga syempre alam natin nagkakaedad na si PRRD. Kailangan kailangan ng alaga ni PRRD, kailangan maalagaan si PRRD, mabigyan ng sapat na atensyon talaga na talagang yung pamilya ang tumututok. Kaso nga lang mukhang sa tingin ko sinasabi ko kanina parang napakalabo hanggat ang tumatakbo yung ngayon. Kaya lahat ng mga gusto nating mangyari o hinihiling siguro natin o pinagdarasal, maaaring mangyari yan kung magpapalit. Pero hanggat hindi magpapalit, napakahirap pa. Parang dumadaan lang tayo sa butas ng karayom niyan. 'Di ba? Napakahirap. Kaya nga gaya nito, sila malayang nakakapasok doon. Samantalang yung mga tao talaga na malapit kay PRRD na gustong-gustong dumalaw doon, hirap na hirap. Di ba? Sabi ko, wala na talaga tayong pag-asa dito sa ICC. Kasi po, biased sila. Tama ngayong sinabi ng mga taga-Amerika na itong mga taga-ICC, pinupolitika na rin. Ginamit na rin as political weapon itong ICC. Wala na. Sabi pa dito, since the month of... Tsaka wala nang hinahawakang kaso yan Kaya nga sinasabi din ng iba, di ba? Para napakalabong bitawan nila si PRRD dyan. Wala na silang hahawakang malaking kaso. Kumbaga big fish para sa kanila si PRRD. Kasi kapag wala nang hahawakang kaso yung ICC na yan, wala na, finish na sila. March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from the family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. Tingnan nyo, kung si Bongbong Marcos man ang may utos nito, wala kang respeto sa pamilya ni Duterte. Ay, sa bagay, noon pa, wala man talaga kang respeto. Di ba? Ganyan siya. Ganyan niya kinokontrol ang mga kalaban niya sa politika. Takot ka?
Kaya ako tutuusin sa akin lang. Nakakatakot talaga kapag dumating yung 2028 na kung sakasakaling siya ibababa at hindi magiging pabor sa kanya yung papalit. Yun ang nakakatakot dun Kaya hanggat maaari, di ba yung kay VP Sara is dapat maharang nila. Kasi talagang, syempre, tingin natin kung si VP Sara ay magsasucess sa pagiging presidente sa 2028, 2029, 2030, hanggang matapos ang termino niya. Kung success siya, talagang maayos ang naging pamamalakad niya, baka hindi na mapalitan ng Duterte ang Malacanang. Yun ang kinatatakot nila. Di ba? Yung mga walang ya, hindi na makakaporma talaga. At isa pa, talagang mananagot ang mga dapat managot. Lahat ng mga nagbaon sa mga Duterte, siguradong mananagot yan kung si BP Sara ay makakalusot. Pero kung tutusin talaga yung impeachment na yan, si BP Sara hindi niya kinatatakutan. Gustong-gusto niya talagang magkaroon yan. Lagi nga natin sinasabi dito, yung bloodbath ang hinihintay natin dyan. Doon natin malalaman kung sino-sino pa talaga ang mga walang iya na sasabihin ni BP Sara. Takot kang makalabas si Tatay Digong? Matanda na yung tao. Mamaya, may hinanakit. Alam niyo, kahit sabihin natin matanda na si Tatay Digong, kapag si Tatay Digong tinaas ang kamay ng isang kandidato, sigurado. Matik. Yun nga di ba? Parang iba yung aura, iba yung powers ni Tatay Digong Parang yun yung presensya niya talaga ang tinatanggal dito. Kung kinakailangan lahat ng mga kalaban nila ay humina, is gagawin nila. Kumbaga si Tatay Digong parang siya yung pinakaugat Kumbaga siya yung pinuputol. Pero kahit putulin siya, is matibay pa rin yung mga sanga. Talagang yung pinaka-sandigan ng puno. Hindi nila mabuwal-buwal. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer. Sa ginagawa niyong ito, itong government ni Marcos, itong si Marcos, traidor, fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting a welfare check. These are nothing but orders of the President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. FPRRD does not need you, Bongbong Marcos. Our family will take care of him. Ako na lang yung nag-interpret doon FPRRD does not need you, Bongbong Marcos. Tsaka wala naman talaga nang aasahan Kung kay PBB wala nang aasahan. Kaya talagang walang ibang makakalutas niya solusyon na yan, kundi mismo yung mga Duterte at malalapit sa mga Duterte. Ang nag-utos dito, Bongbong Marcos, nakakahiya ka. Sobrang nakakahiya ka. President Marcos should know that we have several overseas Filipino around the world detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Yes. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Maraming mga na-abandon, maraming mga distress, mga detained, mga neglected, hindi mo binigyan ng welfare check. Tapos ngayon, si Duterte, magpa-disguise pa kayong nag-welfare check kayo. This is alarming and nakakabahala po ito sa kalagayan po ni Tatay Digong. Sa totoo lang. Ito po ang privilege speech ni Senator Bato de la Rosa patungkol po dito. Ito, pakinggan po natin. Mr. President, our dear colleague, Senator Ronald Bato de la Rosa, would like to avail of the privilege hour. May we recognize the good gentleman, Mr. President. Senator Ronald de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, today I rise on a matter of personal and collective privilege. Last March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was allegedly kidnapped by International Criminal Police Organization, Interpol, with indispensable cooperation
from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. Counting from today, it has been more than 6 months since that fateful day. Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media Para may umuubo para kayo maniwala post on the official page of our Vice President Sara Duterte about alleged sham welfare checks conducted yung welfare on former checks. President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement. I have received disturbing Ano ba yung litrato ni BBM dito? Bakit parang may black eye? Ano ba yan? Eye bag, black. Grabe naman yung gumawa nito litrato information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed Para saan yung welfare former check na President yun? Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? Hindi, tsaka diba, sinasabi nga nila parang wala na silang pakialam Kumbaga, nasa ICC na yung bakit parang pinapakailaman nila ngayon? Bakit sila pumupunta ron? Welfare check pa sila ron. Diba? Ba't bigla ngayon sila nagkakaroon ng ganyan? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin nyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba, in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check. Parang ang nangyayari kasi parang iniinis lang nila kaya parang nagpupunta, parang gusto talaga nila si PRRD, parang matuluyan sa sobrang Di ba? Takin mo, inis na inis sa mga pagmumukha nila, nagpapakita pa sila ron. Ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. Yes. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Correct. Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan
nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. Ayon, at natunghayan natin ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin si Sir Don Mar TV at syempre kay Senator Bato de la Rosa. Ayan mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.